Ang tanong po natin, bakit di tayo dapat magtiwala mismo sa ating sariling puso? Merong bagay na totoo na hindi natin nararamdaman. Pero totoo. Opo. Maaari, nararamdaman mo ngayon sa puso mo, hindi mo ipagkakaila ang Panginoon. Pero hindi ka nakakatiyak sa puso mo. Ito'y malalim na pag-aaral na kasi ng Espiritu ito eh. Salita ng Diyos Espiritu, tuturo sa atin ang bagay na malalim ang Espiritu. Sa unang Korinto Kapitulo 2 at ang versikulo ay 10. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang Espiritu nakakasiyasat ng malalalim na bagay. Alin ba yung Espiritu na yon na nakakasiyasat ng malalalim na bagay? 4:12 ng Hebreo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiniwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Nakakasiyasat pala salita ng Diyos. Pati malalim yan, dahil kaya malalim, bumabaon hanggang sa kaluluwa, sa paghihiwalay ng espiritu at kaluluwa, kasukasuan at utak, at madaling kumilala at sumiyasat sa pag-iisip at haka ng mga puso. Ang salita ng Diyos. Yung espiritu na daladala ng salita ng Diyos, nakakatulong yan sa atin para to understand things beyond our senses. Bakit hindi tayo dapat magtiwala sa ating puso? Merong kasing higit dun sa nararamdaman ng ating puso. Merong higit doon. At ang nakakakita lang nun, ang Diyos. Kaya ang Diyos ang nagsabi, tumiwala ka sa Panginoon. Ang trust mo ay ilagay mo sa Diyos, wag sa iyong puso. Ang katunayan doon sa versikulo 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sabi sa 7, huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon. Tumiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso. Imbis na maniwala o magtiwala ka sa puso mo, dapat yung puso mo ipagtiwala mo sa Panginoon. Nakukuha mo yung punto roon, Sis Luz. Opo, Brad Eli, imbes na tumiwala ka sa iyong puso, dapat yung puso mo ang ipagtiwala mo sa Panginoon. Ang ibig ko bagang ipakita dyan sa kapatiran, huwag tayo magtiwala sa ating mga puso. Ang basta kung naramdaman mo, ganon, magtitiwala ka na sa puso mo. Para ka makatiyak sa kinabukasan mo na hindi ka mapapasama, ipagtiwala mo sa Diyos ang iyong mismong puso. Meron ka ba natatandaan talata sa Biblia na dinadaya ka ng puso mo, Sis Luz? Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumatahan sa mga bitak ng bato. Ang puso sa kanyang pagkamagdaraya, pati yung may-ari ng puso, dinadaya niya. Intindihan mo, Brad Mel? May ganun po pala sa Biblia, kapatid na Eli. Ang puso magdaraya higit sa lahat ng bagay. Kasi dinadaya niya yung asawa, dinadaya niya yung anak, dinadaya yung kapwa, dinadaya niya pati ang kanyang sarili. Basahin mo yung 1:26 ng Santiago, Sis Luz. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso,
ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ay, napakarami ng daya niyan eh, no? Sis Luz? Opo. Merong mga tao na nadadaya mismo ng sarili nilang puso. Tiwalang-tiwala sila sa puso nila. Ay, talagang, ako, dito na ako mamamatay. Nag-sermon si kapatid na Dani, natisod siya. Ayoko na dyan sa iglesia niya. Pinahiya ako sa buong mundo. Tarantado, bugok. Kuneho, karamba, kagani. Huwag tayong magtiwala sa ating puso, mga kapatid. Yung naramdaman mo ngayon, maaaring yung puso mo, kalabitin ng demonyo. At baka mamaya, bukas makalawa, iba na sinasabi mo. Para makatiyak kang hindi ka mahihiwalay, tumiwala ka sa Panginoon. Pati puso mo, itiwala mo sa Diyos. Pati puso mo, sa Diyos mo itiwala at bahala na siya. Alam nyo, yung puso, ano yan eh. Bigyan ko kayo ng halimbawang literal, no? Meron, mahal na mahal yung asawa niya eh. Pagkaraan ng 4 na taon, di niya na mahal, may iba na siyang mahal na mahal eh. Ang tingin niya sa asawa niya, mukhang demonyo na eh. Kaya akong sumagot eh, yung bata nga sa eskwela eh, ano pangalan mo? Demonyito po. Ha? Natawa yung teacher. Bakit, teka? Saan ka ba nakatira? Sa impyerno po. Ha? Sino natay mo? Demonyo po. Ang nanay mo? Demonya po. Yung pala, sabi ng bata, bakit ganon? Kasi yung mga magulang pala, pag nag-aaway, sabihin ng lalaki, ikaw na demonya ka. Hoy, tumigil-tigil ka, demonyo! Sabi ganon. Iiyak yung bata, tumigil-tigil ka nga, demonyito ka. Tapos sabi naman ng ama, makaalis na nga rin sa impyernong bahay na to. Kaya nung tanungin yung bata dun sa eskwela kung saan siya nakatira, sa impyerno. At siya demonyito, nanay niya demonya, tatay niya demonyo. Ganon eh, Sis Lot. Narinig mo na ba yung kwento na yon? Opo, sa Brad Dani ko po ang naringgan ko noon. Yun ang balong ng ng karunungang ukol sa kwento eh. Sa mga kwentong nakakatawa. Yun ang ibig kong sabihin, minsan, mahal na mahal mo yung, sabi mo, yung asawa mo, pero minsan binibetray ka ng iyong puso. Meron ka kasing hindi nakikita. Kaya to be sure of what will happen tomorrow and to be steadfast in faith at para manatili tayong nakatayo sa harap ng Panginoon, ang Panginoon lang ang makakapagpapanatili sa ating nakatayo. Para mangyari yon, itiwala natin sa Diyos ang ating puso. Huwag tayong magtiwala sa ating puso, itiwala natin sa Diyos ang ating puso. Itong pag-aaral na ito, mga kapatid, pansinin nyo ha. Hindi nyo ito maririnig sa iba-ibang mga iglesia. Yun lang tanong na yun, kaya tinatanong sa'yo, Sis Luz, bakit tayo di dapat magtiwala sa ating mga puso? Opo. Pagka ang makakarinig niya, ano ba yan? Katarantaduhan kaya ba't hindi ka maniniwala sa puso mo? Puso mo na yon. Yun ba, hindi mo ba nakukuha yun, Sis Luz? Tanda mo na yan? Nakuha naman po. Kaya tinatanong ko kung wala ka instinct eh. Instinct na kasi ng tao maniwala sa sarili. Di ba merong ganong kawikaan? Believe ka sa sarili niya yan eh. Di ba ganon? Opo. Oo, merong mga tao believe sa sarili. Hindi po pwedeng anuhin. Hindi po pwedeng tayuhan. Hindi po pwedeng sabihan. Hindi po pwedeng turuan. Bakit? Believe siya sa sarili niya. Pagka ganun ng tao, yun ang sinasabi sa Biblia, ang pantas sa ganang kanyang sarili. Merong ganun tao. Hindi mo matuturuan. Pantas sa ganang kanyang sarili. Hindi tumatanggap ng turo. Kaya yun ang sinasabihan ni Pablo sa Corinto sa 10:18. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang salita ng Diyos na isinulat niya, Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. yon, mandaraya sa sarili. Dinadaya siya ng puso niya.
Ang sabi niyan, puso niya, matalino ka kaysa dyan. Mas marami kang alam kaysa dyan. Si Brad Eli lang naman yan eh. Mas marami kang alam kaysa dyan. Sabi ng puso niya. Kaya hindi mo siya maturuan eh. Dinadaya siya ng kanyang sariling puso. Dinadaya siya. Yun ang mga taong under the deceit of their own heart. Nagdadaya sa kanyang sarili. Bakit? Hindi maturuan. Ang isip niya, marunong na siya. Parang ang argumento dyan nung araw ng kapatid na Perez, yung isang baso, punuin mo ng bato at saka buhangin. Lagyan mo ng tubig. Pag nilagyan mo ng tubig, tatapon na lang yung tubig kasi puno na ng bato eh. Para malagyan mo ng tubig, alisin mo muna yung bato. Ang salita ng Diyos ay parang tubig. Pagka ang puso mo, punong-puno ng kayabangan, tiwala ka sa sarili mo, tiwala ka sa puso mo, tiwala ka sa sarili mo, paniwala mo, marunong ka na. Ang sabi ng Diyos, huwag kang magdaya sa iyong sarili. Kung nag-iisip ka na sa panahong ito'y marunong ka, magpakamangmang ka upang ikaw ay lalong maging marunong. Tumanggap ka ng turo, tumanggap ka ng payo, tumanggap ka ng opinion ng iba, at lalo kang gagaling. Kesa dun sa wala ka nang tinatanggap. And you will find yourself a failure pagdating ng araw. Kaya si Pedro, nakita niya ang kanyang sarili, he is a failure. Kasi nagtiwala siya sa kanyang puso. Doon bumabangon yung tanong na aking inisip na gusto kong sagutin ng Biblia. Sis Luz, ulitin mo nga yung tanong na hindi mo mapansin-pansin. Ang atin pong tanong, bakit di tayo dapat magtiwala mismo sa ating sariling puso? Tahin mo ang Kawikaan 29. Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Hahanapan Diyos, sino ba ang magsasabi? Islos, basahin mo yung Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. May makakapagsabi ba na ang tao ay nilinis niya ang kanyang puso at dinalisay niya ang kanyang puso sa mga kasalanan? Meron ba makakapagsabi noon, Sis Luz? Wala pong makakapagsabing tao na ganon. Sa anong reason? Kasi po, hindi nga po kaya ng tao na ituwid niya ang kanyang mga hakbang o linisin ang kanyang sariling puso. Kaya, dito po sa 16:9 na to, ang maliwanag po yung sabi, ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya para matuwid at para malinis ang tao, ang puso, ang Diyos lang po ang makakagawa po noon. Yun ang dahilan ba't hindi tayo dapat magtiwala sa ating sariling puso. Amen po. Kaya hindi ka dapat magtiwala sa sarili mong puso, kasi ikaw mismo walang kontrol sa puso mo eh. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan yung puso mo kasi ang puso magdaraya higit kaysa lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoon. Ang puso magdaraya ng higit sa lahat ng mga bagay. Magdaraya ang puso higit sa mata. Opo. Basahin mo yung Kawikaan, Kapitulo 31. 31:30. Ang lingap ay magdaraya at ang kaganda... Opo. Ang lingap magdaraya rin. Yung mata nadadaya rin yan eh. Magdaraya rin yung mata eh. Opo. Bakit, Sis Luz? Kasi po, minsan may nakita ka, pero hindi naman pala yun talaga. Minsan ang tingin mo, ang ganda-ganda. Pero hindi naman pala maganda. Naibitray ka nung yung paningin, yung lingap. Pagtingin yun yung lingap eh. Ang lingap ay magdaraya. Ang kagandahan ay walang kabuluhan.
Kaya kung babasihan mo lang, yung nakikita lang mata mo, pwedeng maligaw ka eh. Di ba? Tama ba?